Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, June 16, 2025. Ayan. So, laglag yung ating index. Pero tataka ako, kanino kaya galing tong malaking net foreign sell na to? Laki oh. Negative 2.74 billion net foreign sell po yung market natin. So, negative 0.58%. Marami na naman sa mga big caps ay nalaglag for today's trading. Yung mga nakita natin dito na Verde kagaya ni URC at saka ni ICT, sila lang yung nagberde. Majority ng mga blue chips is sumunod sa galaw ng US market nung last Friday. So alam niyo na, pinakadahilan bakit nag-aalboroto yung market is yung ongoing pa rin na gera sa pagitan ng Iran at saka Israel naman. Pero ngayon yung pinapakita ng futures ng US market, ewan ko lang pero verde naman siya. So hopefully mag-bounce siya. Hindi ko nakita yung Asian markets kung maganda yung galaw. Pero yung crypto, napansin ko, umakyat si Bitcoin ng 107K. So marami nag-bounce sa mga crypto. Sayang, congrats dun sa mga sumalo. Si Sol nag-apyata ng 8% kanina. Ayan. So dahil dyan, oil prices yung umakyat at saka yung ating mga gold prices. So nakita yun man, mga mining stocks yung namayagpag dito sa market na rin. APX, PX, PXP, ayan. So lahat ng may P at saka X nag-akyatan for today's trading natin. Okay, so anyway, no choice. Tignan na lang natin bukas. Hopefully mag-bounce yung market. So ito po yung ating mga trending stocks for today's trading. So Bloomberry, nauna sa listahan pero drop ng negative 2.59%, and meron siyang 21.58 million net foreign sell. So nagtatakbuhan yung mga traders natin. Kaya nga, madalas kong tignan yung mga overbought na So sila yung madalas na mag-giveaway during this time na medyo pangit yung market. So marami yung nagpa-profit taking. Then si APX, so winner, isa sa mga winner for today. Kaya lang, ewan ko lang bukas kasi nag-Dow G yung kandila. So positive 2.57%, pero meron siyang 10.57 million net foreign sell. Ito si Top siguro. Babawi pa bukas, no? So oil to, di ba? So 7.46% nag-up siya. Pati Sina Petro, umakyat kanina umaga So negative 30.60 net foreign sell. Robinsons Retail Holdings, so nabuhay. Nag-up siya ng, tama ba yung closing niya? 5.56%, silipin natin. Ewan ko kung tama to. Meron siyang 940K net foreign buy. OGP, so another mining stocks. Oceana Gold, positive 0.6% pero 11.5 million. Net foreign sell, and then paborito natin na si Plus, nag-drop ng negative 0.72%. Ewan ko. Lalaki ng net foreign sell nito, negative 30.07 million. Most likely may transaction naman dito sa negative 2.74 billion na net foreign sell ng ating market. Okay? So, very fast review lang dito sa mga stocks natin for today. Disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagawin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang po para ma-update ka sa mga reviews natin, or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so double check mo na lang yan. Tapos yung mga nakasubscribe, maraming salamat dun sa mga usual na viewers. So tignan natin mamaya kung mag-below 1K tayo kasi pangit yung galawan ng market. Company reviews, and mga sample reviews natin. Mga sample trades sa market, medyo mahina ngayon kasi mining lang, gumalaw. Indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSC stock market studies. And then follow mo ako para sa crypto dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. All related sa cryptos. Social media, Facebook account na Palabi Trader para update ka sa mga posts natin, or dito sa Facebook page. Ayan. So may travel advisory na kay John Michael La Peña, di ba? So yung dating founder ng Instagrams natin. Okay, so tingin tayo ng mga balita. Wala ka masyadong na-post na balita kundi dito mga giyera. So oil prices, wala pa yung summary ng Philippine Stock Exchange. Oil prices turn lower even as Israel conflict
worsens. So pangatlong araw na yata to na ano, nagbobomba. Tuloy pa rin yung ano, bombahan nila kaya hopefully mamaya pag yung mga mining stocks bukas ulit. So sharing my latest video on the consumer sector, the earning performance of listed companies and best stocks. Ayan, papanorin ko din to mamaya. Aboitiz Equity Ventures has expanded its airport operations. So officially took over the management of Bohol Panglao International Airport. So PSE nag-close tayo ng 6358.58. So negative 0.58%. So expected na yan. Kasi nung buti nga no Friday umakyat tayo, di ba? So anyway, drain up naman niya ngayon. So gold prices umakyat ng umakyat. So kay Donald Trump pala umakyat yung ano yung gold natin, no. Taas, no, 3.5, more than 3,500 na siya. Okay, so may upcoming dividends tayo, June 16, 17, 18, and 19, CFGen, DNL, BDO, Bank of Commerce, PhilReits, BDMPR, at saka CACN. Ayan. So, pause nyo na lang para sa mga may hawak. And then, if I bought a stock for cheaper, is my dividend yield higher? Yes. Ayan. Baka may kwento siya dito, so check nyo na lang. Emperador Properties, pabalik na rin to, di ba? The real estate venture of billionaire Andrew Tan in Spain has completed its full takeover of Caliedo, raising the total value of its asset to laki, 1 billion euros. Okay. CPG declares cash dividend. Gold on track for highest closing price in history. Pero kanina umaga to, no? 9 hours ago. Okay. Bukas kaya, baka puro mining stocks na naman pag-uusapan natin bukas. Meralco is seeking government approval to launch a power supply auction. Santa Lucia reported a 31% decline. OGP plans to invest $5 million this year for exploration across a 7,000 hectare FTAA area. Robinson Land plans to develop a new 22-hectare destination state in Taguig. Bloomberry share surge 23% last week. Ayan, Emperador, okay na yan. The country's outstanding external debt climbed to 100.6 billion US dollar. So, laki niya, no? Grabe yung utang natin. Okay. Babayaran pa ba yan? Exclusive Insider Insights, a new battle royale in online gaming as Taekwondo Razon enters the arena. So, dalawa lang naman. Si Plus at saka si Blueberry. Ewan ko kay AGI, nag-pullback na kanina eh. Meron din siya, di ba, si Resorts World Casino. Creation of TTM Yield Matrix has been pushed. Oil price surged nearly 5%, pero nagpo-pullback na siya. Villar REITs were the biggest downers. Okay, nag-drop. S&P 500 near record highs amid global tension. Apollo's vessel to depart by the... may palitan na naman si Apollo. Question, if I bought stock cheaper, is my dividend yield higher? Yan din naman yung kanina. Okay? So, happy Father's Day po. Ayan. So, kapon. Doon sa mga ating mga beloved father. Ayan, mga daddy natin at mga daddy niya dyan. So, happy Father's Day po. Okay? So, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So, yung mga gusto ng guide, so paki-double check na lang po. Ayan. So, nasa second half of the month na tayo. So, pwede rin naman abangan mo yung next na cycle round natin. Okay? So, tingin tayo dito sa galaw sa market. Napaka-bearish yung itsura. So, parang hindi sideways eh. Baka mag-pullback muna ng malakas si PSE natin. Saan kaya itong saan kaya galing itong 2.74 billion net foreign sale? Medyo malaki din yan ha. Negative 0.58%. So, sideways to downward yung pinapakita ng market. Baka mag-double check tayo sa MA100. Bakit? Kasi yung RSI natin at saka MACD, iisa lang yung direction which is pababa. Ayan. Unless magkaroon ng deal bigla good news kaagad si Israel at saka si Iran, di ba? So na surprise di ba, si Iran doon sa ginawa ni Israel out of the blue. Okay, so medyo downward yung tingin natin sa market. So hindi natin babasahin yung mga big caps, pero sige, andito naman. So negative 3% si Ayala, Bloomberry negative 2.59, nag-Dow G
BDO negative 1%, pero umakyat si URC 2.3, ICT is 0.24, si SMPH drop 0.67, Converge medyo bumawi 2.04%, GGS drop rin, kinain na niya lahat ng gains niya. Negative 2.49%, AGI, nako, ayan na. Negative 4.27%, Ayala, negative 1.49%, Metrobank 0.95, SCC 0.46. Ayan. So, sayang si SCC, umakit kanino. Medyo nag-drop din yung kanyang pinaka-price action. So, dito naman tayo sa mga winners. So, si Top, yun ang una. Laki ng kandila yung Top, ah. So, tingnan natin sa 5-minute. Hindi ba binomba to? Hindi naman. Sa closing, medyo pinump siya ng konti. Pero malakas yung sipa niya, 7.46. Di ba? Tumas kasi yung, yung oil prices. Pero, ang taas na yung pero. Ano ba meron dito? Hindi natuloy yung tender offer nito. 6.82%. And then, CPXP, yung mga mining, 5.91. Robinsons Retail, ano nangyari dito? Biglang nag-spike din, ha? Okay, tingnan natin. Interesting to see kung ano mangyari sa kanya. Di ba dati nag-ano siya, nag-up and then nag-drop after nung share, parang share buyback yung ginawa niya, no? Pero up siya ng 30% premium yung pagbili niya. Okay, and then si Apollo, may barko na naman siya. 4 point, tignan natin kung marangkada na naman to, 4.26%. Si Ma, alam mo na, si Ma. MAB, ayan, 3.64%. Merimart, nag-spike ka. Okay, 3.51%. Wala pa rin tayong balita sa stock rights offering nito. Mega wide, walang volume. NRCP, okay, ready to break out. 2.9%, kulang sa volume, no? APX, 2 point, ayan, nag-doji si APX natin. Hopefully, hindi yan negative sign o tingnan natin bukas, ha. Pero pag maganda kasi yung closing ng US market, in-expect ko may pullback din yung mga mining stocks. Okay, sa losers, tingnan natin may volume na lang. MRC, negative 5%. Profit taking na siguro to. Tapos si BHI, minus 4.88. STI, nag-pullback, minus 4.49. Web, minus 3.59. Parang trap si Web. JT Cap, minus 3%. CPG, minus 2.78%. And Bloom, minus 2.59% nga po siya. Okay? So, balik tayo dito. So medyo tayo, ha, downtrend to sideways yung itsura ng market natin. So silip tayo ng konti dito sa global market. So medyo abang-abang na lang sa mga meron mining stocks. Baka magaling yung futures ng US. S&P futures 0.44, Dow futures 0.36, Nasdaq 0.5. So last Friday medyo tinamaan sila. Okay, nag-bounce na yung Europe. And mix pa rin tayo dito sa bandang Asia. Daming drop ngayon, no? So may mga nakikita ko dito na mapupula. Okay. So mix sa bandang Asia. And then dito sa crypto, yan, nag-bounce na siya. Bitcoin, 107K, Ethereum 2.6, XRP 2.2, BNB 655. Pero ito si panalo si Sol, nag-up ng 8.15%. Dodge, 1.59, and then si Shiba nag-up ng 2.24%. Okay, so nag-bounce na. Medyo optimistic na siguro yung galaw na market natin. Pag nag-close yan na negative, asahan mo may follow-up na yung mining stocks, pero pag berde si US, baka may pullback sa mga mining stocks natin. Okay, so tingin tayo ng mabilisan ulit dito sa ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Bloomberry. So nasa trending pa rin natin siya. Kasi nga maganda yung galaw niya from last week's trading natin. Nahirapan na tuloy siya dito sa bandang taas. So ilalagay ko muna yung resistance niya dito. So no, optimistic ako mga 7.4, pero nagda-doji yung mga kandila natin dahil nga medyo pangit yung yung sentiment ng global market. So tingnan natin. Hopefully hindi siya masyadong bumagsak kung magkaroon man siya ng correction or sumabay dito sa ongoing na
pullback na market dahil nga po doon sa ongoing na gera sa Middle East. Ayan. So, okay pa rin naman lahat ng indicators niya. Yung RSI is taas or nasa taas. And then, yung ating MACD formation is okay din naman siya. So, ganyan lang muna siguro pinaka-chart natin for the meantime. So, hindi muna tayo masyadong optimistic nga sa kanya dahil doon sa negative na news na nasa sagap natin. So, negative 2.59%. So, opportunity na lang doon sa makaka uh, peak sa kanya kapag nagkaroon siya ng mga pullbacks. Kasi nandiyan pa rin naman yung balita natin, di ba? So, negative 21.58 million net foreign sale. Mukhang hinog na sa profit taking for the short term si Bloomberry. Okay? Next, yung ating mining stocks. Ang bilis naman ng profit taking nito si APX natin. So, saan siya? Ganda sana ng galaw niya, no? Natuloy yung breakout niya eh. Pero, bad candles yung lumabas sa kanya. So may nang-boost dito. Around, ganda sana kung hindi binuhusan na itong si ano eh. Kung sino man tong broker natin ito. Last 1 p.m. Pagbukas ng pagbukas, nag-profit taking kaagad siya. So yun na yung nag-cause ng malakas na drop. Pero ang taas na ito no umaga eh. Saglit. Sukatin natin mula sa bago siya magkaroon ng gap. So umabot pa pala siya na 7.45 percent. Anyway, bad candles, yung lumabas. So, tingin natin is hopefully mag-retest lang siya hanggang dito sa MA20 natin. Kasi kung pangit din naman yung resulta ng trading sa US market, mamaya, di mo alam eh. Kasi may iniinda tayo na negative news is pwede rin naman na bumawi siya for tomorrow's trading. Pero pag, yun nga, gaya sabi ko kanina, kapag maganda yung closing ng US market, expect may mga pullback to mga mining stocks natin. Okay? So 2.7% up pa rin naman siya. So palaban niya bukas and negative 10.57 million net foreign sale. So bullish pa rin yung RSI. Lakas ng RSI ni APX natin. Congrats dun sa mga nakabili last week or bago magkaroon ng gap up. So nag-up na siya ng more than 10% kung sasama mo yung pinaka-peak na galaw natin sa kanya kanina. Okay? Okay, so okay pa rin naman lahat ng indicators ni APX, RSI at saka MACD formation. Ayan, so ganyan na lang muna. Tingin natin sa kanya. Next, si TAP. Alam mo na, oil. Sina Petron ba? Tingnan na natin si Petron. Bakit kanina eh? Nauntog din. Napaka-bearish talaga ni Petron. Shell PH, wala namang kagalaw-galaw. Ayan. So, walang trading sa kanila. Andito lahat kay TAP. Ayan. So, pabalik ulit siya. So mukhang magre-retest to sa kasi tataas pa rin naman most likely yung yung oil prices natin. Pwedeng may pullback na nakita tayo ngayon. Pero in-expect ko mag-ano din to eh. Mag-i-spike pa rin siya kasi hindi pa naman tapos yung yung gera. Okay, so in-expect ko na magre-retouch tayo dito sa 0.38 for the coming few days. So mali mo bukas bombay na nila kasi medyo malakas yung candle, strong bullish candle, di ba? So 7.46% and meron siya 30.6K net foreign sale. So mga locals yung bumaba dito kay TAP. Okay? Next, Robinsons Retail Holdings. So nagulat din ako, laki din ng kandila eh. So gaya ng sabi natin kanina, hindi naman siya yung one time na binomba. Si kaya, FPH. Yung mga big caps na pinipitik. Ayan. So nag-profit taking na yan. So pag overstretch, delikado na talaga. Ayan. So tingnan natin bukas si Robinson's Retail. Kasi gaya ng sabi ko kanina, nag-fill the gap pala siya, no? Meron siya malaking gap dito. So nag-fill the gap siya. So tingnan natin. Pero hanggang dito lang muna, no? Yung tingin natin sa kanya, sagad na natin. Baka hanggang dyan lang yung yung galaw natin. Pag wala siguro yung yung gera, baka mag-breakout si kasi bullish yung yung pinaka-candle niya. So hindi muna tayo masyadong optimistic sa sa galaw ng market dahil nga doon sa negative news na palagi lumalabas. So kung napansin niyo, di ba, mga missile yung lagi nating napapanood. So nag-up siya ng 5.56%, hopefully matouch to bago siya mag-pullback. And meron siyang 940K net foreign buy. Ayan. So no news naman tayo kay
Robinsons Retail. Okay? At next, another mining stocks. Yun, nauntog si ano. Nag-doji, no? Ang bilis ng ano, profit taking ng mga mining stocks. Nagkakatakutan yata. Ayan, so dahil doji, so pares lang most likely ang galaw nila ni ano, di ba? Ni APX natin. So, kung magandang galaw ni APX bukas, then expect okay din si ano, OGP natin. Okay? So bullish pa rin naman. Ayan. So yung RSI is always above ng 50 and then yung MACD formation natin is bullish din naman siya. So may pullback lang siguro kapag ano, yung expectation natin bukas. So negative 11.5 million net foreign sell. Binuhusan, no? So tignan natin sa 5-minute chart. Anong oras ng buhos to? 2:25. So pre-close binuhusan siya, no? O, in-expect ko nga din to magbe-breakout eh. Si OGP, sabi ko late na yata akong papasok dito. Ayan, kaya lang nag-doji naman siya. Okay, and then lastly, yung alaga natin, si Plus. Okay, nahirapan siya, no? Pero nandiyan lang naman. So, tignan natin. Hopefully, matuloy na yung ano, breakout natin dyan. Negative 0.72%. Kailan net foreign sell ulit, no? Pangalawang araw na to eh. So, negative 30.07 million net foreign sell. Nagpipik na yata si ano, si Plus natin. Opportunity na lang. Mag-antay na lang yung mga ano. Medyo hindi pa nakasakay sa alaga natin. Ayan, bearish yung ano. Yung direksyon ng RSI nasa bullside pa rin kasi above RSI 50 and okay pa rin naman yung ano, MACD formation natin. So sa itsura niya, anytime pwede siya magkaroon ng breakout. Uh, as long na hindi naman nababasag tong ano, MA9. Di ba? Kasi ito yung sinusundan natin eh. Pero pagbasag yan, expect dito sa MA20 yung ano, pinaka-next na support natin sa kanya. Okay? So, yun lang. Quick reviews dito sa mga stocks natin. Hindi masyadong o medyo matamlay pa rin, matumal pa rin yung mga blue chips. And yung mga nakikita natin is ang lalakas naman kasi ng pitik. Umaga-umaga pa lang eh. Ayaw na magpasakay ng ano eh, mining stocks. Ayan, nabuhusan tuloy pagdating ng closing ng markets natin. Hopefully makabawi yung mga mining bukas. Okay, so yun lang muna yung ating review. Abangan natin yung ano kasi nakadepende tayo sa ano eh, sa galaw ng US market mamaya gabi. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join kayo sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Twitter, Bodega Pick, nakalimutan ko. And then, yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.